Iwasan ang pag-inom ng alak or better, itigil ang pag-inom ng alak. Maraming paraan para mag-enjoy. Magandang araw! Ako po ay si Dr. Jenny Nagkawili Conde, isang gastroenterologist at eksperto sa atay. Doktor ako dito sa Perpetual Health Medical Center. So ngayong araw, pag-uusapan natin tungkol sa liver cancer. So ang atay is one of the largest organ in the body. So, it plays a key role sa digestion ng ating pagkain. Isang trabaho ng ating atay is pagkolekta at siya yung naglilinis or nagsasala ng ating dugo sa ating bituka. Pangalawa, tumutulong din ito sa pagproseso at paggawa ng mga necessary nutrients, vitamins, and minerals sa ating katawan na kailangan ng ating mga tissue. Parang pagkain ng ating tissue, siya yung nagpoproseso. Another is tumutulong siya sa pagsala or siya yung naghihiwalay ng lason sa ating dugo. And lastly, tumutulong din siya sa pagbalanse or pag-maintain ng ating blood sugar sa ating katawan. Ang liver cancer is the second most common cause of cancer worldwide. Dito sa Pilipinas, pumapang-apat naman ito. Karaniwan ng sintomas ng bukol sa atay, actually wala. Pag early liver cancer, walang nararamdaman ang pasyente. Magkakaroon na lang ng sintomas yung pasyente katulad ng paninilaw, panghihina, or nawawalan ng ganang kumain, o minsan nakakaranas sila ng parang pagduduwal or parang nasusuka, at o di kaya pananakit ng tiyan, usually pag nasa end stage na. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng liver cancer ang isang tao. Yung genetics or kung may family history ng liver cancer. Pangalawa, kung saan nagkakaroon na ng tuluyang pagkasira ng atay, ay kung meron siyang sakit katulad ng mga viral hepatitis. Another, ngayon, syempre marami sa ating mga Pilipino, yung tinatawag nating alcoholic liver disease, metabolic associated fatty liver disease. Dahil sa sobrang katabaan ng atay, so, maraming iba't ibang klase ng sakit sa atay. So, number one cause dito sa Pilipinas kung bakit namamaga yung atay ay dahil sa virus. Yun yung mga tinatawag nating hepatitis A, B, C, D, E. However, dito sa Pilipinas, ang most common is yung hepatitis B. Yung hepatitis A, ito yung sinasabi nating kumain ng madumi, ng ihaw-ihaw, at biglang nanilaw yung pasyente. However, ang kagandahan sa hepatitis A, kusang gumagaling yung pasyente. What they advise sa mga ang finalo niyang diet, yung tinatawag nating Mediterranean diet. So, more of fish, chicken, at saka vegetables siya, no? Yun lang, halos walang carbohydrates. Alam naman nating mga Pilipino kung gaano tayo kahilig ng kanin. Yung mga konting pansit, mga pasta, or spaghetti. Pero alam naman natin na anything na labis ay nakakasama ng ating katawan. Kumain ng maraming gulay, prutas, isda, manok, iwasan or bawasan ang pagkain ng baboy at baka. At importante talaga ang mag-ehersisyo araw-araw. At kung maaari talaga, iwasan ang pag-inom ng alak. Ang hepatitis B, hindi yan nakukuha sa pagkain, kundi any blood-to-blood or any body fluid contact. However, 70% ng mga Pilipinong may hepatitis B, ang karamihan ng galing sa nanay na ipasa sa anak. Hindi siya mana, kundi hawa. Ang problema sa hepatitis B, wala pa ho talagang natutuklasang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus sa atay. So once na meron, usually habang buhay nang infected yung liver ng hepatitis B. Only less than 1% ng mga pasyenteng may hepatitis B ang kusang gumagaling. So para kang tumama nun sa loto. Another common cause or sakit sa atay ay yung tinatawag nating alcohol liver disease. So walang gamot po sa alcohol liver disease kundi abstinence or talagang tuluyang pagtigil sa pag-inom ng alak. Iwasan ang pag-inom ng alak or better, itigil ang pag-inom ng alak. Maraming paraan para mag-enjoy. So, merong mga treatment or mga gamot na pwedeng i-offer sa taong may liver cancer.
So, ang unang-una naming ino-offer sa mga taong may liver cancer, kung kakayanin, is pwede silang operahan or surgery or resection. Other possibilities na pwede pa naming i-offer sa mga taong may liver cancer, yung mga tinatawag nating mga loco-regional therapy, katulad ng mga microwave ablation, radiofrequency ablation, or yung tinatawag nating TACE or transarterial chemoembolization, kung saan pinapatay namin mismo yung bukol sa atay. Kung hindi naman sila pwede doon sa mga unang nabanggit natin, pwede na silang susunod yung tinatawag nating chemotherapy. Yun yung mga targeted therapy or immunotherapy. So lahat ng yan, dito sa Perpetual Health Medical Center, meron kaming tinatawag na multidisciplinary team. So silang lahat ng mga doktor, pwede tayong magpakonsulta tungkol sa ating atay. Muli po, pinapaalala sa inyo na alagaan natin ang nag-iisa nating atay. Ako po si Dr. Jenny Nagkawili Conde from Perpetual Health Medical Center, Las Piñas.